Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Gawa, chapter 18, verses 1 to 4. Uulitin ko po, sa aklat ng Gawa, chapter 18, verses 1 to 4. Sa Korinto. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Korinto. Nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kakarating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo, at dahil siya'y manggagawa ng tolda tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya'y nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. At pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Praise God. Ayan, nakakaupo na po tayo. Welcome sa ating pong pagsamba ngayong umagang ito. We're so happy. Marami po tayo mga panauhin or bisita ngayong umaga. Ayan, salamat sa Panginoon. Yung po mga bata ay paki-allow po na magpunta sa ating pong Sunday School room. So meron po tayong Sunday School ngayong araw na ito. Ayan, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga po tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Sino po pinagpala? By the way, taas ang kamay. Ayan, amen. We're so blessed to have a messenger this morning. Ito pong ating tagapagsalita ay hindi na iba sa atin. Homegrown. Sumobra yata yung grown eh. She is one of us. Kasabayan ko po ito bilang kabataan ng atin pong Bulacan section during that time. Di kami nagkakalayo ng edad. Mas bata lang siya ng konti siguro. Yung kanyang husband, si Doc J, is one of my close friends. Since mga youth days pa namin, magkakasama na kami sa missions, sa church planting po ng ating distrito. We planted several churches together, no? Sa mga youth camps. Alam ko yung kwento nila sa youth camp. I was there. I was a witness, no? And yung pong marami sa atin dito, kaibigan po talaga. Dahil ito po ay, sabi nga, tubong malolos, tubong tisag. Amen! No? Ngayon ay naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng missions. Siya po ay isang missionary together with their family. They have been serving the Lord for almost more than 2 decades na. Magti 3 decades na pala sa mission. Ito pong ating kapatid. Maraming karanasan, talagang maraming mga himala at pagpapala ang naranasan po niya. And together, by the way, gusto po nating i-welcome din with a warm tisag welcome yung kanyang family, yung kanyang children, at saka yung mother po niya, Sister Carol. Will you please stand so that you will be recognized? Palakpakan po natin sila mga kapatid. Si Reese at saka si Luke, and then si Sister Carol. Welcome po kayo sa ating service. So without further ado, let us welcome with a warm tisag welcome. Talagang warm, no? Ating pong speaker this morning, ang lingkod ng Panginoon, Reverend Jenny Bantigue Angeles. Amen. Glory to God. God bless. Thank you for coming. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Edgar. I should call you Kuya pala, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga kasama po natin sa online streaming. Kamusta po kayo? Mabuti. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity to once more be here. Sana po wag kayong magsasawa dahil kasama ko din po kayo. I think last year, dumalaw din po ako. It's always a pleasure. Palagi po ako na natutuwa at nagagalak kapag mayroong pagkakataon na umuwi. Tawag ko dito ay umuwi dahil bagamat wala po kami dito,
Sa Maynila na rin kami nakasettle ng pamilya ko. Para sa akin, this is still a home for me. So maraming salamat po. Thank you to Pastor Edgar and to Sister Mercy for giving the privilege. And natutuwa po ako na makita ang mga dating nanay-nanay at mga ate-ate, tito-tita. Ngayon ako na po ang tito. Hopefully, tita, ako na ang tita. Hopefully, wala pang tatawag ng lola. Ayan. Nandito rin po ako kahapon and I shared a little bit of ministry update sa sectional meeting ng mga manggagawa po sa Bulacan. And I would also like to share a little bit of that, a kaprasong glimpse or pagsilip sa mga ministeryo po namin ni Doc J. Dahil naniniwala po ako na kapartner din namin po kayo palagi. I mean, si Doc J has been in the field for 29 years na. Kasi nung una po siyang pumunta sa Cambodia was 1996. So 29 years kami po ang mag-asawa. Una kaming pumunta sa East Timor was in 2001. So bilang mag-asawa, 24 years na po sa cross-cultural ministry. But I went to full-time in 1999. Ang tanda ko na pala, Pastor, no? Yan. So ministry updates lamang po. Sige po. Ang dahilan kung bakit kami nandito, oo nga pala, meron akong clicker, nalimutan ko. Ang dahilan kung bakit kami nandito ang mag-asawa, ay dahil nga sa nare-realize namin na kami ay hindi na yung kabataan that we used to. So, kailangang ipasa ang baton. Ayan, kailangang ipasa ang baton para sa mga bagong henerasyon ng isusugo ng Panginoon. So, isa po sa mga ministry naming mag-asawa ay tumutulong po kami sa ARM. Ang ating General Council ay meron pong World Missions Department. Tapos, meron po tayong parang division or department na nagtutrain ng mga sarili nating manggagawa na ipinapadala po sa field. Nung panahon namin, wala. Kaya kaming dalawa ni Doc J sa ACM po kami trained eh. Tapos, meron din dati ang APTS yata na summer school for missions pero wala na ngayon. So tayo po sa Gensil, kung merong mga miyembro ng iglesia na nasa sense na meron silang panawagan para pumunta sa misyon, professionals or non-professionals, we discourage yung mga estudyante sa long term. We encourage you na tapusin niyo muna yung degree na inyong pinupursue. Pero if you're gonna go just for short term, you're very much welcome. So meron tayong tinatawag na seminary or school for missionary service. So ito po ay both online and face-to-face. Yung first part nito, mga 2 months siya na online, na sa gabi. So 3 times a week lang siya, mga 6 to 9 siya. Mga basics and foundations, biblical foundations, theological foundations, tsaka foundations sa mission kagaya ng cross-cultural communications, tsaka mga strategies. Tapos pagkatapos po nun, merong 2 linggo na face-to-face. At magkakaiba po yung mga magkakaiba yung focus niya. Like 2 years ago, sa Palawan, tribal ministries po. Kasi marami pang unreached people group doon. Ito yung mga grupo ng mga tao na merong magkakaparehong kultura, magkakaparehong language, na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Tapos last year, nasa Muslim ministries po tayo. Tapos ngayong year na to, we focus naman sa city ministries. Kasi minsan nane-neglect po na abutin yung mga nasa city. Malolos is a city. Tama po ba? Malolos is a city. So we acknowledge that even in the cities, meron pa rin pong mga sector ng society na hindi pa talaga naaabot ng ebanghelyo. So yun po yung dahilan kung bakit nandito kami ni Doc J. This summer, umuwi kami nung June 15 para po sa training na yan. Tapos syempre para mag-spend na rin po ng time with our families. Yan. Tapos sa Indonesia naman po, patuloy yung ating ministry dun sa student center natin. Ang pangalan niya ay Linaaw. Yun. Kung merong Ilocano, Linaaw, Hamog. Ayan. Hamog, bagong pag-asa, bagong hope. So we continue to do our student center. Nagpapatuloy po tayo na nagbibigay ng mga leadership trainings para sa mga estudyante. Kasi para siyang melting pot eh. Yung sa Alatiga, maraming mga students galing sa iba-ibang lugar sa Indonesia, pumupunta sila doon.
Tapos during the 4 years na nasa university sila, doon po tayo nagli-leadership training para pagbalik nila, sila naman po ang magdadala ng ebanghelyo sa kani-kanilang lugar. Meron din po tayong orphanage ministry, in-involve natin yung mga tinatrain natin na leaders para po magturo ng English, may mga feeding programs tayo, tsaka health programs sa orphanage. Tapos meron po, bibilisan ko lang ha, kasi nandun yung pangalan ng lugar. Ayan. Merong isang lugar po sa Indonesia, nung lumipat kami from Central Java, lumipat kami sa Jakarta. Tapos merong isang probinsya na malapit sa Jakarta. Sa lugar na ito po, napakaliit na porsyento ng mga Kristiyano. Tapos hindi po siya bukas sa ebanghelyo. Nung una po kaming dumating sa syudad na ito, walang iglesia. Wala talagang iglesia. Tapos nagpapasalamat kami sa Diyos dahil pagkatapos ng 2 taon, nakapag-establish po tayo ng church planting. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Nakapag-establish po tayo ng church planting. So meron tayong mga 3, 4, ngayon po yata ay 5 pamilya na nagkikita-kita sa isang lugar. Actually, tindahan siya kapag weekdays, pero nagiging church siya kapag Sunday. Tas the way that we meet, talagang sarado yung gate. Sarado po talaga yung gate na hindi naiyak ako. Sarado po talaga yung gate na hindi alam ng mga tao sa labas na merong nagtitipon-tipon sa loob. Wala pa po siyang permit kasi hindi po pinapayagan ng gobyerno na magkaroon ng iglesia doon. So actually, ang tawag natin sa pagtitipon-tipon na yon is house of prayer. So parang bahay siya ng panalangin. Hindi natin pwedeng tawagin. Hi, thank you anak. And I want to show this po kasi alam ko na ang focus niyo daw po this month ay soul winning. Right? And isa sa mga burden namin ngayon ni Doc J ay tumulong po na ang ating church ay ma-mobilize at ma-realize po ng bawat miyembro that each member is a minister. Amen po. Amen. Each member is a minister na ang Great Commandment ay hindi lamang para sa mga misyonerong kagaya namin, mga pastor na full-time at evangelist, kundi para bawat. I want to share, parang kumikidlat ha. And I want to share na kahit na ano po ang inyong skill, kahit na ano po ang inyong trabaho, kaya po yung gamitin ng Panginoon para sa pag-share ng kanyang gospel. Kahapon kinakwento ko that I have a holy envy kila Pastor Edgar at yung mga kasabayan kasi magkakababata po kami. And during the peak of our youth, bata pa rin naman po kami hanggang ngayon. Pero nung mas bata-bata pa kami, talagang mga on fire and we wanted to go to Bible school. Gusto ko sumama sa kanila na mag-Bible school din. But at that time po, yung mga elders dito sa church na to, they asked me, may panawagan ka ba ng Panginoon? I was 16 at that time. So hindi ko alam kung ano yung calling. At hindi ko pa talaga naintindihan kung anong panawagan. So sabi ko sa kanila, hindi ko sigurado. Hindi ko alam kung may panawagan ako, pero gusto kong mag-Bible school. But at that time, I was not able to say, yes, may panawagan ako. So sabi nila, huwag kang mag-Bible school kung wala kang calling sa Bible school. Kaya itinuloy ko po yung pag-aaral ko sa university. Na himala din naman po ng Panginoon na natapos ko siya. And then little did I know na kahit pala hindi ka graduate ng Bible school, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. And one of the things that I'm doing right now, so I went to medical field, di po ba? Para medical profession, naging PT ako. And the Lord used that nung kami po ay nasa East Timor, hanggang sa Mongolia actually, hanggang sa Indonesia. Pero ngayon po, magmula nang nag-aral ang mga bata, nag-switch po ako sa education. I think naikwento ko na po sa inyo yung dahilan kung ba't ako nag-switch sa education. And the Lord is using that platform. The Lord is using that platform. Yung picture dyan na nasa gitna, na naka-pink, na naka-belo, ako yan. Ako po yan. Kasi through the skills na binigay ng Panginoon, iniimbitahan po ako ng mga iba-ibang
organizations sa mga iba-ibang universities and schools doon sa Indonesia para mag-train ng mga teachers. And nagpupuri po tayo sa Panginoon kasi through that platform, nakaka-impluwensya po tayo ng mga leaders at saka ng mga teachers para mawin po sila na maging tagasunod po ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Sige, Jed, let's go to, hindi ko papakita yung face nung isa. Let's move into my preaching. Meron sana akong testimony na i-share, kaya lang it has her face eh. Ayan. So, yung pag-uusapan po natin ngayong umaga is soul winning in the marketplace. Yan, paalala galing sa Panginoon na bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag ng Panginoon, na maging anak niya bilang sons and daughters of the King of Kings, tayo po ay maaaring magkaroon ng impact that is extraordinary. So, ordinary people, extraordinary impact in the marketplace, hindi lamang sa loob ng iglesia. Sige, ayan. So, binasa natin kanina po ang galing sa aklat ng mga gawa. So, hindi ko nababasahin, lalagpasan na po natin. Maaari ko po bang hilingin ang bawat isa sa atin na tumayo at tayo po ay manalangin, hingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang salita. Sige po, tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. We bless your name. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagkatipon-tipon, na kami ay magkakasama na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, thank you for the freedom. Thank you for the freedom, oh God, that we can openly shout out to you, that we can openly express our love, our adoration for you. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat sa worship team na ginamit mo to lead us into worship. Lord, salamat sa iglesia na ito, Panginoon, na malayang nakakapagtipon-tipon para po purihin kayo at sambahin kayo. Patuloy na ina-acknowledge po namin, O Diyos, ang presensya mo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Lord, we acknowledge that you are here with us, Lord God, and that you want to, and you are willing, and you are able to move in our midst this morning. Panginoon, hayaan mo po na ang kapuspusan at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo mo, O Diyos, ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, dalangin ko po, buksan mo ang aming mga mata para makita ka namin. Buksan mo ang aming mga tainga para marinig po namin kayo. Buksan mo ang aming mga puso, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo. Baguhin mo po kami, Panginoon, so that when we leave this place, Panginoon, we have a new and fresh encounter with you, O God. Panginoon, dalangin ko po, Lord, your anointing, Panginoon. Hayaan mo po ng banal na Espiritu Santo mo ang mangusap through me, O God. And we just want to give you all glory and honor and praise. Salamat po, Panginoon. Maluwalhati ka sa buhay namin. Maluwalhati ka po sa iglesyang ito. Maluwalhati ka sa umagang ito. Sa inyong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan lamang po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay maupo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, nakikita nyo, hawak ko ngayon, tablet ko po. Right? In the picture right now, makikita nyo po ang computer. Sino pa yung ang trabaho hindi lang computer? Naging ako, modista. So, I also use sewing machine. There was a time na nagbo-bake ako, so I was also using oven. Right? So, anong mga ginagamit nyo sa trabaho? Sige, face a partner. Yung katabi nyo, kwento nyo kung anong ginagamit nyo sa trabaho. Kung
estudyante ka pa, anong ginagamit mo sa school? Or kung hindi nagtatrabaho, anong usually hawak-hawak nyo sa bahay? Kasi yung mga nanay, hindi na ako nagtatrabaho. Anong hawak-hawak nyo? Diba? Mga gamit sa panluto. Ayan. So, most people think yung araw-araw na hinahawakan natin para sa ating school or para sa trabaho sa bahay ay para lang sa trabaho. Which is partially true. Parang din naman talaga siya sa trabaho, di ba? Para ma-accomplish natin yung ating dapat na i-accomplish. Pero, what if binigay pala siya ng Panginoon sa atin, hindi lang para sa trabaho? What if yan pala ang mission kit mo? Wow, di ba? In the past, ang pag sinabing misyonero, kailangan ng hawak Bible. Di ba? Or evangelist ang hawak Bible. Pero, hindi lang pala yung Bible yung pwede mong gamitin. Siyempre, i-share natin ang salita ng Panginoon. Pero ngayon, may mga creative ways na ginagamit ang Diyos para maapausad ang kanyang ebanghelyo. What if yun palang ating mga skills, yun palang ating mga roles, whether that's in... Alam ko merong iba dito na actually involved na rin sa politika. Merong mga konsehal na ipinopromote ng Panginoon. So what if yung iyong role sa barangay, what if yung iyong influence sa trabaho, sa eskwelahan, sa pamilya, inilalagay pala kayo ng Panginoon dyan kasi yan ang strategy na binibigay sa inyo ng Panginoon para kayo ay maging ilaw at asin in your sphere of influence. So, this morning, I would want to encourage you to look at the tools, yung mga skills na binibigay sa inyo ng Panginoon bilang mission kit nyo. And let's look back to the history kung paano na-spread ang gospel. Yung first century church, during that time, wala pa naman silang printed na Bible. Right? Kasi yung binabasa nating Bible is their story. Yung binasa natin na Acts kanina, wala pa yan. Hindi pa yan nakaprint. Hindi pa nila alam yan kasi that's their stories na binabasa natin. So, kung wala silang handbook na Bible, paano nag-grow yung church? Diba? It's amazing. It's because hindi lamang po yung 12 disipulo ng Panginoon ang nagtrabaho ng full-time para i-share ang gospel. Dahil po, bawat isa na mananampalataya ay excited na maging witness. Witness, ibig sabihin nun, nagkukwento. Yan. So, sino ditong madaldal? Ako sobrang daldal. Mga anak ko palagi sinasabi, ang daldal niyo, Mami. Kagabi nagre-reklamo po sila kasi nagkita-kita kaming magkakaibigan. Sabi niya, Mami, alas 10 na, hindi pa kayo tumitigil sa kakadaldal. Minsan, kailangan lang nating idaldal or ikwento ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, hindi naman masamang magdaldal or magkwento. Basta wag mong ikakwento yung buhay ng iba. Okay? Yung mga unang Kristiyanong to, they did not have the Bible in their hands. They were ordinary people like you and me. But they shook the world. Nag-grow ang church exponentially and tremendously dahil kinuwento nila yung kanilang encounter sa Panginoon. And we know that si Paul, kahit na after ng kanyang encounter sa Panginoon, siya po'y naging isa sa mga pinakamasipag na manggagawa ng Ebanghelyo, hindi pa rin niya give up yung kanyang trabaho. Diba, nung binasa natin sa Acts, nagpapatuloy siya na tagagawa ng tent, nananahi, or nagko-construction ng tent. So he really is a tent maker. Na ginamit niya po yung kanyang skill, yung kanyang profession, yung kanyang trabaho. Kasi pumunta siya sa mga, you can see sa mapa, pumunta siya sa mga strategic places kung saan meron siyang business with other people na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. And I could just imagine that in every business transaction that he has, he would talk about Jesus, how he met Jesus, how good Jesus is in his life.
And we can follow that example dahil, basahin po natin magkakasama ang Matthew 28, 19 to 20. Pwede po ba nating basahin magkakasama? 1, 2, 3. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Huling habilin ng Panginoon bago siya mag-ascend. Go and make disciples of all nations. Of all nations. Wala pong exempted. Gusto ng Panginoon na tayo po ay pumunta. Nations na ito ay hindi lamang bansa, kundi ethnic groups daw po. Ito yung sinasabi ko kanina na isang nawawala yung Tagalog ko, klompok. Isang grupo ng mga tao na may sariling magkakaparehong wika, magkakaparehong kultura. So that's called a nation or a people group. Sa Pilipinas, meron pa daw pong 14 na, tama po Pastor Edgar, no? 14 na people group. So we can refer to those people group as a nation na hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Sa Pilipinas itself, 14 pa po. Sa buong mundo, meron pa pong 7,000 unreached people groups. Marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Yesterday, I was also asking Pastor Edgar kasi hindi ko alam yung statistics ng Bulacan. So Bulacan pala in itself has about almost 4 million in terms of population. Ang Malolos, sabi ni Pastor Edgar, 2020 data is about 150,000 population. 200 na po. So almost 200,000 na pala ang populasyon ng Malolos. So yung 200,000 population na yun, kung nakakilala na lahat sa Panginoon yun, ang dami ng churches sa Malolos. So ibig sabihin sa Malolos pa lang, marami pa ang kailangang ahinihin. Marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon. And this mandate, ito pong panawagan ng Panginoon na ito, itong huling habilin na ito, ay actually hindi lamang po para sa mga, like what I said, it's not only for the pastors na tinawag na full-time, hindi lamang para sa mga missionaries na kagaya namin. Ngayong umaga po, pinapaalala ng Panginoon sa bawat isa, na bawat isa sa atin ay may bahagi sa mandate po na ito ng Panginoon. Sabi po ni Bishop F. Tindero, sino nakakilala kay Bishop F? So Bishop F is from the Philippines. He's actually from KBCF. Meron siyang mga articles na sinulat sa Luzon Movement, which is a global Christian movement. Sabi niya po, para daw matupad o ma-fulfill yung Great Commission, bawat isang mananampalataya ay kailangang ma-recognize at ma-realize na minister din kayo. Na manggagawa ang bawat mananampalataya. Na bawat lugar na kung saan nagtatrabaho ang bawat miyembro ng iglesia is a place of ministry. So, yung dating mindset na kapag wala akong involvement sa church, wala akong ministry. Yun yung dating mindset. So, hindi pala totoo yun. Kasi, yun palang lugar kung saan ka nagtatrabaho o eskwelahan kung saan ka nag-aaral, kung estudyante ka, that is your place of ministry. Na ang ministry mo pala doon ay maging witness ng Panginoon. So that when there are people na sumunod sa Panginoon, sila yung magiging disipulo mo. Sila yung i-disciple mo, i-groom mo para mag-grow sila sa Panginoon. So whether nasa office ka, nasa factory ka, nasa palengke ka, nasa kusina, nagluluto,
or kahit na anong workplace, yung mga kapatid ko mekaniko, so habang nagme-mekaniko, you have to hanapin mo yung opportunity or pagkakataon para ma-share ang gospel. Minsan through our speech, pero minsan through our examples, through our deeds po. So again, let's look at the number one point that I want to leave is that the mandate of the Great Commission ay para sa bawat mananampalataya. Like what we saw, the early church, they were ordinary people, but it was a very market-driven church. Na sa bawat transaction nila, sa lahat ng kanilang ginagawa, magkukwento sila tungkol sa Panginoon. Ikukwento nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Ikukwento nila yung na-witness nila, yung pagpapagaling, yung mga himala na ginawa ng Panginoon. Si Paul, even though he was also a minister, he continued to use his skill para meron siyang platform to share the gospel. So, harap mo yung katabi mo, anong trabaho mo ngayon? Or anong ginagawa mo ngayon? Estudyante ka ba? Full-time nanay ka ba? Worker ka ba? Banker ka ba? Ayan, that is your calling. Yan ang calling mo sa kasalukuyan. That is your vocation, and that is where the Lord will use you to share the gospel. Hallelujah! Do you believe that? Parang hindi naniniwala eh. Do you believe that? Amen. Amen. Dahil the first century church, they did not have the Bible with them. But you know what? They had the power of the Holy Spirit moving in their midst. Amen. Amen. Tayo po, we have the Bible in our hands right now, and we also have the power, the same power of the Holy Spirit na gumagalaw po dun sa first century church is the same power of the Holy Spirit that is available in our midst. Hallelujah! Do you believe that? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil hindi po tayo nag-iisa. Yun po ang pangako niya. And I will be with you to the ends of the earth. Hindi lamang po ito salita. It's not an empty promise. Dahil sa bawat araw po, sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay, ang banal na Espiritu Santo po is longing to fill us with His power and will empower you. Kailangan lamang po tayong sumunod. We just need to desire it. Okay. I showed this to you. I remember clearly I showed this to you last year. And I want to show it to you again. That Tisag is not the church which is a conventional church. Kasi merong church na conventional. I just go to church. That's my business. Pupunta lang ako sa church para ma-bless ako. That's one of the reasons why we exist, for fellowship. Para ma-edify tayo, para tayo ay mapagpala. Pero hindi po doon natatapos. Dahil pumupunta tayo sa church para tayo ay magtipon-tipon, para tayo ay sumamba ng magkakasama for the corporate worship. Pero hindi po doon natatapos. The church is also a place kung saan po tayo in-empower. Nakaka-bless po kasi kahapon nakita ko si Pastor Edgar was very hands-on. He's giving trainings sa mga manggagawa. You're so blessed with a very hands-on pastor na talagang in-empower po kayo. Kasi paglabas niyo sa church, kayo po yung sent ones ng Tisag. Kayo po yung ambassador ng Panginoon na pupunta doon sa inyong mga offices, sa inyong mga workplaces, sa inyong mga schools para po ibahagi ang salita ng Panginoon. So we are a missional church na hindi lamang tayo papasok sa church, kundi tayo ay palabas para dalhin yung biyaya ng Panginoon ng kaligtasan sa ibang tao. Amen po ba? Amen. And we can do that not on our own strength, not with our own skills lamang, hindi sa ating sariling karunungan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon
na kumikilos po sa atin. It's not by our own strength, it's not by our own might, but by the Spirit of the Lord. Amen po ba? So walang hindi kakayanin kapag kasama ang Panginoon. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, kakayanin mo yan dahil kasama mo ang Panginoon. Amen! Hallelujah! So I just want to present this data to you. The Luzon movement also did the research. Okay, I'm going to do this sa church ha. Sabi nila sa kanilang research, sa lahat ng mga Kristiyano, 1% lamang po ang nagtatrabaho as a professional worker ng gospel. Full-time, ibig sabihin. 1% ng lahat ng mga Kristiyano. Pwede ko po bang tanungin na tumayo yung 1% na full-time na nagtatrabaho sa church? Sino po ang full-time na worker ng church? Full-time. Meron pa po bang iba? Wala. Si Pastor Edgar lang. Ang full-time. Okay. Tapos, sabi po din ng research, 99% daw po ng mga Kristiyano nagtatrabaho or engaged in places na hindi sa loob ng church. Pwede ko po bang tanungin na tumayo ngayon, kahit yung nasa online, kung naupo ka, pwede po bang tumayo yung 99% na to na hindi full-time na nagtatrabaho sa church? Pwede pong tumayo. Kung hindi ka church worker na full-time, hindi ka pastor, sige, tayo po. Sino yung hindi full-time na pastor, hindi full-time na worker ng church? Tayo po. Sige. So, ibig sabihin, halos lahat. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ayan. Nakikita niyo po. O sige, pwede na po kayong maupo. Why did I do this? Kasi, okay, naalala niyo yung sabi ni Pastor F. Tindero, para ma-fulfill ang Great Commission, yung tumayo na 99% kanina, kayo, lahat, ay dapat daw na maging involved sa ministry ng pag-share ng gospel, sa ministry ng soul winning. Bakit? Kasi nag-iisa lang si Pastor Edgar eh. Hindi niya kayang puntahan yung lahat ng mga schools kung nasan yung mga students dito. Hindi niya kayang puntahan yung lahat ng mga offices, mga bangko, mga factories, o mga bahay at mga pamilya ng bawat isa na tumayo kanina. Nakikita niyo po kung bakit we need to realize that ordinary people, every workplace, every school, every classroom is a place of ministry. Amen. Every believer, lahat ng tumayo kanina is a minister. Amen. Bawat isa sa atin is a witness. We are all witnesses of the gospel, of the goodness and faithfulness of God. Hallelujah. So next time, bukas, pagpasok mo sa school, pagpasok mo sa office, sa bangko, pagpunta sa palengke, o pagpasok mo ulit sa kusina, you must realize, hindi lang siya basta trabaho. Hindi lang siya basta trabaho. Hindi lang siya basta responsibility. You are there for a reason and a purpose. Ang Diyos ang nagbukas ng pintuan para mapasok ka sa school na yan, para mapasok ka sa trabaho na yan. Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa pamilya na kung nasan ka ngayon. God is going to use you. You will have extraordinary impact in that place. Not by your strength, not by your might, but because the Holy Spirit is going to move in you and through you. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, kung sino man ang tumawag sa Kanya, ay maliligtas. Yun lang. Yun lang nag-iisang requirement. Last week, nasa
anniversary, 30th anniversary celebration ng ACM. That's the Asian Center for Missions. Doon po kasi kami nag-train way back then. Wala pa tayong SMS or School for Missionary Service. Tapos merong isang Muslim background believer, taga Maguindanao siya, na nagbigay ng testimony niya. Sabi niya nung una na merong missionary nag-share ng gospel sa kanya, sabi niya, ayaw niya, sabi niya, hindi mo ako mako-convert kahit na anong gawin mo kasi committed ako. Pero, out of curiosity, nagbasa siya ng Bible. Curious lang siya. Ano ba itong mga pinagsasasabi niya? Tapos nung na-realize niya na ang requirement lang pala ng Panginoon para ka maligtas ay maniwala ka sa Panginoong Jesus at tumawag ka. Tapos sabi niya, ganun lang pala kasimple yun. Sabi niya, sa relihiyon ko, mananalangin kami kailangan 5 beses sa maghapon. Magfa-fasting kami ng 1 buwan. Tapos meron pa silang 5 tenets of faith na meron silang isis. Basta ang dami-daming requirements. Sabi niya, ang dami-daming requirements para kami maligtas. Ang kailangan lang pala para maligtas, tumawag sa Panginoong Jesus. And right there and then, in her own room, she received the Lord Jesus in her life. Marami po yung kagaya niya na naghahantay lang na merong magsabi sa kanila na ang daan para maligtas ay tumawag sa Panginoong Jesus. Next, Jed, I'm gonna need you. Ayan. Pero paano po sila tatawag? Paano sila tatawag sa taong hindi pa nila kilala? Paano nila makikilala ang Panginoon kung walang mag-share? So the question now is, I wanted to show statistics, but statistics will always be numbers. So I want you to look at this face. And I want you to remember now, yung mga mukha ng mga kapamilya nyo, mga mukha ng mga kaklase nyo, mga mukha ng mga katrabaho nyo, na wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Araw-araw niyong nakakasama, araw-araw niyong nakakasalamuha, araw-araw niyong nakakausap, pero wala pang personal na relasyon sa Panginoon. So yung paalala po ng Panginoon sa inyo ngayon, how will they hear? Kailangan pa ba na si Pastor Edgar yung pumunta sa office niyo para mag-share ng gospel? Kailangan pa ba na Sister Mercy pumunta sa office niyo para mag-share ng gospel? One of our BFFs, 4 po kami na BFFs dito sa Malolos. We had gathering last night, but one of our BFFs was not able to make it dahil isa sa mga dating office mate niya passed away. The question that was lingering in my mind was, nakakilala kaya siya sa Panginoon bago siya kinuha ng Panginoon? Right? We don't know kung gaano kabilis yung buhay. No, maaaring classmate mo ngayon, bukas hindi na papasok. Tanong, nakarinig ba siya ng salita ng Panginoon? Sinong mag-share sa classmate mo? Sinong mag-share sa office mate mo? Paano sila makakarinig? Right? Paano sila makakarinig? And that's no longer a big question. Makakarinig sila dahil nandun kayo. Amen. Amen. Dahil kayong gagamitin ng Panginoon. I want you to look at this song. Excuse me, Pastor Edgar, I'm going to use a secular song. I'm going to use a secular song. Kasi these are 2 of the verses that, when I went to full-time, these are 2 of the key verses that the Lord used para durugin yung puso ko para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nakita ng Panginoon yung multitude. This was when the Lord was still here on earth. He saw the multitude, yung mga taong sumusunod sa Kanya. And His heart was just yung compassion. Kasi they are like a lost sheep na walang shepherd, walang nagpapastol. And in another book, the Lord says, the harvest is plentiful. Kagaya ng sabi ko, Malolos, almost 200,000, no? 261. Wow, ang laki. Halos 1/4 of a million. So, ganun kalaking populasyon ng Malolos. Right? And it's a harvest.
You just look at your own families, isipin niyo lang yung inyong eskwelahan, sariling mga classrooms, sariling offices. Just like what I'm saying, the harvest is plentiful. Andyan yung mga iha-harvest, andyan yung mga share ng gospel, andyan yung mga ibibin para sa Panginoon. And I want to play, Jet, patulong ako ha, pero you don't have to play the whole song. Siguro start with 15 seconds. Yung nasa taas. Oo, video siya. You just click on it. And then it would play. Ayaw. Naka-download ba siya or naka-online? Ayaw. Hindi pwede? Okay, never mind. This is a song, I don't know if you're familiar, this is an 80s song. Hala, wala si Heidi, hindi ko pwedeng pakantahin. Alam niyo yung song na, kasi gusto ko po sana kumanta, pero baka hindi na ako payagan ni Pastor Edgar mag-preach ulit next year. Dali lang po, hanapin ko. Ayaw talaga. Yung YouTube link din, ayaw. Eto, ayan. I just want to play the song. Time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world's upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. Gives me warm as life grows colder. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. There. It's a secular song. And the history of this song was yung writer has been going through relationships after relationships of emptiness. Relationships after relationships. Kasi he was looking for love. He was looking for answers sa emptiness na meron siya sa kanyang buhay. And this just lingers on my mind. Kasi hindi lang siya yung nagtatanong. You know, I want to know what love is. I asked you kanina, diba? Imagine niyo yung mga mukha ng mga kasama nyo sa school, sa trabaho, sa bahay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. They're also going through yung sabi kanina sa song, right? The mountain I must climb is like a burden upon their shoulders. They want to know what love is. They want to feel what love is. And there's a conviction in the song. It says, I know you can show me. And I believe that we can show the people around us what true love from Jesus looks like. Amen po ba?
Amen. Next time you hear that song, or next time you see your workmates na wala pang relasyon sa Panginoon, they're like singing that song in the background, asking, ano ba yung tunay na pag-ibig? What does it look like na maranasan ang pag-ibig ng Panginoon? We can show them. Amen? Amen. We can show them. Okay. Hallelujah. I'm going to move on to the next 2 points. Okay? So right now, before I continue, I want you to pause, reflect, and pray. Sino sa circle of influence nyo yung pwede nyo na intentionally ipag-pray na sana this week or in the coming days, bigyan kayo ng Panginoon ng, we call it divine opportunity or divine appointment na magkakaroon kayo ng pagkakataon na ma-share yung gospel. And minsan, gusto naman nating mag-share. Kaya lang minsan hindi natin alam kung paano magsisimula. 'Di ba? Lalo na kung medyo mahiyain. How? Kwento. You know, yesterday I asked someone about the elevator pitch. Sinong nakarinig na ng elevator pitch po? So we use this sa marketing. Elevator pitch means kapag nakasakay ka sa elevator, usually it takes 1, 2, or kung mataas, 3 minutes. And within that span of time na magkasama ka sa elevator, dapat na i-share mo na kung ano yung produkto mo at na-convince mo na siya. So, hindi naman tayo nag-sell ng produkto. We are sharing the Word of God. We are sharing the gospel. So, I want you to train yourself na magkaroon kayo ng elevator pitch nyo. Na in a matter of 2 or 3 minutes, kasi di ba kung may kasama kayong, nakatabi kayo sa bus, o may nakatabi kayo sa jeep, o may nakasalubong lang kayo, paano mo i-share yung testimony mo in 2 or 3 minutes? Right? So, minsan, what you do is, ano ba yung buhay mo bago mo nakilala ang Panginoon? What does it look like? And then, ano yung kaibahan ng buhay mo ngayon na tinanggap mo na ang Panginoon? So that's one story you can tell. Another story that you can tell is, anong pinakamahirap na problemang pinagdaanan mo sa buhay? At papaano mo nakita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo? So that's another story that you can tell. Or another story that you can tell is, in the past month or in the past week, anong pinagdaanan mo na nakita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo? Okay, so magpa-practice tayo ngayon. Okay? I want you to face a partner, yung katabi mo, hanap ka ng kapartner mo, and think of kahit na alin dun sa 3 kwento na yon. Yung kwento ng buhay mo, bago mo nakilala ang Panginoon, at paano ang buhay mo ngayon, pwede mong piliin yon. Or anong pinakamabigat na problemang pinagdaanan mo sa buhay, at paano mo nakita ang pagkilos ng Panginoon? You can also choose that. Or 3, ano in the recent past, in the past month, past couple of months, in the past year, ang isang bagay na pinagdaanan mo sa buhay na nakita mo ang pagkilos ng Panginoon? Okay, so you choose one of those 3 testimonies. I will give you 2 minutes to take turns. Salitan po kayo na magpatotoo sa bawat isa. Let's do it now. Yung mga online, pwede niyo pong i-type if you want to type it. Pero kung may kasama po kayo sa bahay, pwede din po kayo na magsalitan, na mag-share ng patotoo. 2 minuto po. Hanap ka ng kapartner, si Pastor.
Ayan. O, di ba? Pag nakapagsimula na, mahirap nang huminto, di ba? Okay. Lahat po ba nakapag-share? Lahat nakapag-share? Amen. Lahat po ba na-bless sa testimony ng bawat isa? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa mga patotoo ng bawat isa? Hallelujah! Hallelujah! So, it's a practice. Alam niyo po, it was only 3 minutes. Less than 5 minutes. Usually sa mga universities, you take 5 minutes in between classes, diba? You don't need to use the entire 5 minutes to share about the goodness of God in our lives. Amen. In as short as 2 minuto, pwede ka palang magpatotoo. In as short as 3 minuto, pwede ka palang magpatotoo and give glory to the Lord. Amen. Amen. So, practicein nyo yung elevator pitch nyo. And ask the Lord for a divine appointment and a divine, yung talagang, Lord, bigyan mo po ako ng pagkakataon this week na masolo ko siya, na magkaroon kami ng encounter, siguro during coffee break or kung sabay kayong pupunta sa kung saan man. And Lord, give me the boldness para po makapag-share. Just start with your testimony and then it would open up opportunity to share about the goodness of God. Hallelujah! Okay, I'm going to continue with my 2 points. Yung mga tinatawag ng Panginoon para manatili sa inyong mga trabaho, you are there dahil without any shame, I will say na yung inyong mga pagpapala ay binibigay sa inyo ng Panginoon para kayo ay maging pagpapala sa iglesia. Because the professionals, the workplaces, kayo po yung nag-fuel ng gawain ng Panginoon. Kayo po yung mga tinatanggap ninyong mga salaries, mga sahod, yung mga ibinibigay ninyong mga offering at mga ikapo, yan naman po yung ginagamit para umusad ang ministry ng church. Para umusad yung pagmimisyon. Diba? Kaya po kami ni Doc J every year then we go to different churches to remind our partners that it is your giving that fuels the church. That's why you are being blessed. Makikita po natin sa halimbawa ng first century church, sila nga po, isa lang bank account nila eh. Sa sanctuary ba, isa lang ang bank account ng lahat? Pinagsasama-sama, hindi diba? You have your own bank account. Pero nung first century church, lahat ng kanilang mga kayamanan ay pinagsasama-sama. There's an example ng si Barnabas na ibinenta niya yung kanyang lupa to fund the church. So, marketplace leaders, kayo, ang mga generous mission-minded givers. So patuloy na tinatawag kayo ng Panginoon dyan, patuloy na pinapagpala kayo ng Panginoon dyan, para kayo naman din ay maging pagpapala sa iglesia at sa mission. Another thing is, yung mga influence nyo, na sinabi ko na kanina, yung mga influence nyo ang nagbubukas ng pintuan sa mga lugar na hindi namin maaabot, na hindi mapupuntahan ng mga full-time na pastor dahil sila ay naka-full-time sa iglesia. Si Pastor Edgar nga, hindi lang sa church, full-time din siya, na siya yung treasurer natin sa General Council. So, ang dami niyang responsibility. So, you are being led by the Lord in the opportunities that you have para kayo yung maging ministers in your areas of influence. Okay? Yung mga partnerships na meron kayo, yung mga board meetings na pinupuntahan nyo, kung nasa board kayo, yung mga nililead ninyong mga tao, yung mga negosyo na meron kayo, mga workers ninyo, yan yung areas of influence ninyo. Okay, yung mga teachers nyo, yung mga classmates nyo. So yung influence ninyo, yung income ninyo, those are the tools na ginagamit ng Panginoon to build the church. Those are the tools na ginagamit ng Panginoon para masuportahan ang mga pastor at ang mga missionary na kagaya po namin para mapatuloy na ma-advance yung kingdom in places na hindi naman ninyo din maaabot. Diba? So kami naman yung pumupunta ngayon doon sa mga lugar na hindi naman ninyo maabot. Pero kahit hindi kayo maalis ng Malolos, kasama namin kayo na nagmimisyon sa Indonesia. Amen.
Kasama namin kayo. You are our partners dahil po sa inyong pagbibigay. So, I want you to also think, paano kayo mas magiging intentional sa paggamit ng inyong impluensya at sa paggamit ng mga biyaya at pagpapalang binibigay ng Panginoon sa inyo para mas magpatuloy na mas mag-advance ang kingdom. So that's a thing to reflect. And then the last is, we need a paradigm shift. I've been talking over and over that every minister, or every believer is a minister. So I want you to have that shift ng point of view, ng pag-iisip na yung vocation ko, binigay sa akin to ng Panginoon for a reason, for a purpose. Estudyante ako ngayon, nandito ako sa university ngayon, this is my ministry. This is my calling. I'm a banker, or I'm a electrician, I'm a carpenter, I'm a full-time mom. This is my vocation. Ito yung ministry ko. We need that. We need that kind of paradigm shift. We just need to surrender ang ating buhay sa Panginoon. Kanina, 'di ba, sa ating worship, we said our lives, ang ating mga buhay ay sa Panginoon. So ngayong umagang ito, pinapaalala lamang ng Panginoon sa atin. You know, hinihintay lamang ng Panginoon na naririto po ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Dahil hindi naman tayo nag-iisa sa anumang pinapagawa sa atin ng Panginoon. So last, my call to action is again Acts. So ask God for a vision. Ngayong umaga sa ating pagtatapos, hilingin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng vision na ano yung gusto niyang gawin sa atin dito sa, if you're a student, if you're in the office, paano ka gagamitin ng Panginoon dyan sa office na yan, dyan sa school na yan. And then commit yourself to that call. Na kahit na anong mangyari, Lord, kahit na nahihiya ako, I will ask for boldness. Susunod po ako. Papracticein ko yung elevator pitch ko para pag nagkaroon ako ng pagkakataon, I will be able to share. Train yourself. Practicein mo talaga yung sarili mo. You can practice with your friends how to share the gospel. And lastly, and the most important, is we will seek empowerment from the Holy Spirit. Dahil hindi po natin kakayanin kung tayo lang. Hindi natin kakayanin na tayo lang. We need the Spirit of God to empower us.